Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng malawak na kapatagan ay nakatira ang isang matandang lalaki na kilala ng lahat bilang si Tatay Rene. Siya ay payak na tao na namumuhay sa simpleng paraan. Araw-araw ay maaga siyang nagigising upang alagaan ang kanyang maliit na bakuran at ang iilang alagang manok na nagbibigay sa kanya ng kaunting kita. Hindi siya mayaman ngunit sapat ang kanyang kinikita upang mabuhay ng payapa. Ang baryo na kanyang tinitirhan ay napapalibutan ng luntiang bukirin at matataas na puno. Sa umaga ay maririnig ang tila walang katapusang huni ng mga ibon. Sa gabi naman ay nababalot ang lugar ng malamig na hangin at tahimik na dilim. Maraming kwento ang umiikot sa baryong iyon tungkol sa mga nilalang na hindi karaniwang nakikita ng tao. May mga matatanda na nagsasabing may mga engkanto na naninirahan sa kakahuyan at sa mga lumang puno. Ngunit para kay Tatay Rene ang mga iyon ay mga kwentong pampalipas lamang ng gabi. Si Tatay Rene ay kilala sa baryo bilang mahilig sa manok panabong. Hindi siya mayamang sa bungero ngunit may kakaiba siyang paraan ng pag-aalaga ng manok. Pinapakain niya ang mga ito ng maayos at kinakausap na parang tao. Para sa kanya ang mga manok ay hindi lamang hayop na ginagamit sa sabong, kundi parang mga kasama sa buhay. Isang hapon habang papalubog ang araw ay naglakad si Tatay Rene papunta sa malayong bahagi ng kanyang bukirin. May maliit na bahagi ng lupa roon na matagal na niyang hindi napupuntahan. Ang damo ay matataas na at ang mga puno ay tila mas lumago sa paglipas ng panahon. Dahan-dahan siyang naglakad habang tanga ng kanyang lumang itak na ginagamit niya sa paglilinis ng damo. Habang siya ay naglalakad ay may napansin siyang kakaibang bagay sa ilalim ng isang matandang puno. May marahang galaw sa damuhan na tila may maliit na hayop na nagtatago. Huminto siya at dahan-dahang lumapit upang tingnan kung ano iyon. Nang kanyang pagmasdan ay nakita niya ang isang maliit na puting sisiw na tila nag-iisa sa gitna ng damuhan. Ang sisiw ay kakaiba sa kanyang paningin. Ang balahibo nito ay napakaputi na tila kumikislap sa liwanag ng papalubog na araw. Ngunit may isang bagay na lalong nagbigay ng pagtataka kay Tatay Rene. Nang gumalaw ang sisiw ay malinaw niyang nakita na ito ay may 3 paa. Napakunot ang noo ni Tatay Rene. Sa buong buhay niya bilang tagapag-alaga ng manok ay hindi pa siya nakakita ng ganitong nilalang. Ang sisiw ay tila hindi natatakot sa kanya. Sa halip ay dahan-dahan itong lumapit at tumingin sa kanya na parang may kakaibang pag-unawa. Tumigil ang matanda at tahimik na nagmasid. Ang paligid ay tila biglang naging mas tahimik kaysa dati. Ang hangin ay bahagyang gumalaw sa mga dahon ng puno at ang liwanag ng araw ay unti-unting kumupas. Dahan-dahan ay yumuko si Tatay Rene at kinuha ang maliit na sisiw. Hindi ito pumalag. Sa halip ay nanatili itong payapa sa kanyang palad na tila matagal na siyang kilala. Ang 3 paa nito ay malinaw na nakikita at bawat isa ay matibay na tila likas sa kanyang katawan. Habang hawak niya ang sisiw ay may kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanyang isipan. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may misteryong nakapaligid sa nilalang na iyon. Sa baryong kanyang kinalakihan ay maraming kwento tungkol sa mga hayop na hindi pangkaraniwan. May mga sinasabing alaga ng mga engkanto na napapadpad sa mundo ng tao. Sandaling napaisip si Tatay Rene, ngunit agad din niyang inalis ang ganoong kaisipan. Para sa kanya ang mahalaga ay ang maliit na nilalang na ngayon ay nasa kanyang kamay. Kung ito man ay kakaiba ay aalagaan niya ito tulad ng pag-aalaga niya sa iba pa niyang mga manok. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang bahay habang hawak ang puting sisiw. Ang langit ay tuluyan ng nagkulay kahel at ang gabi ay unti-unting bumabalot sa baryo. Pagdating niya sa kanyang bakuran ay inilagay niya ang sisiw sa isang maliit na kulungan na malapit sa kanyang kubo. Pinagmasdan niya ito habang ito ay dahan-dahang naglalakad sa loob ng kulungan gamit ang 3 paa. Sa bawat galaw ng sisiw ay lalong tumitindi ang kanyang pagtataka. Ngunit kasabay nito ay may kakaibang pakiramdam ng pag-asa na tila may bagong simula na dumarating sa kanyang buhay. Hindi niya alam na ang maliit na puting sisiw na may 3 paa na kanyang napulot sa ilalim ng matandang puno ay hindi pangkaraniwang nilalang. Ito ay simula ng isang mahiwagang pangyayari na magbabago sa kanyang kapalaran at sa buong baryo. At sa gabing iyon habang tahimik na natutulog ang baryo ay ang kakaibang sisiw ay nakatingin sa dilim ng gabi na tila may lihim na alam na hindi pa nauunawaan ang mundo ng tao. Maagang nagising si Tatay Rene kinabukasan. Tahimik ang paligid at ang hamog ng umaga
ay nakalatag sa damuhan ng kanyang bakuran. Ang unang bagay na kanyang naalala ay ang kakaibang puting sisiw na may 3 paa na kanyang napulot sa ilalim ng matandang puno. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang maliit na bahay at naglakad papunta sa kulungan na kanyang pinaglagyan sa sisiw. Tahimik siyang tumayo sa harap nito at pinagmasdan ang maliit na nilalang. Ang sisiw ay gising na. Ito ay nakatayo sa loob ng kulungan at tila kalmado ang anyo. Ang 3 paa nito ay matatag na nakatuntong sa lupa at ang puting balahibo nito ay tila kumikinang sa liwanag ng bagong sikat na araw. Matagal na pinagmasdan ni Tatay Rene ang sisiw. Hindi pa rin nawawala ang kanyang pagtataka. Sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng manok na may 3 paa. Ngunit sa kabila ng kakaibang anyo nito ay tila may kakaibang lakas ang nilalang na iyon. Kumuha si Tatay Rene ng kaunting mais at inilagay ito sa loob ng kulungan. Agad namang lumapit ang sisiw at nagsimulang tumuka ng pagkain. Ang bawat galaw nito ay tila maayos at hindi nahihirapan kahit na 3 ang paa nito. Habang pinagmamasdan niya ang sisiw ay may naalala siyang mga kwento ng matatanda sa baryo. Noon pa man ay may mga nagsasabing may mga hayop na hindi pangkaraniwan na lumilitaw sa mga lugar na malapit sa kagubatan. Ang ilan ay sinasabing alaga ng mga engkanto. Ngunit mabilis niyang inalis sa isip ang ganoong kwento. Para kay Tatay Rene, ang mahalaga ay ang pag-aalaga sa kanyang mga manok at ang tahimik na pamumuhay sa baryo. Lumipas ang ilang araw at patuloy na lumalaki ang puting sisiw. Mabilis ang paglaki nito kumpara sa ibang manok. Sa loob lamang ng maikling panahon ay naging isang malakas na batang manok. Ang balahibo nito ay nanatiling napakaputi na tila walang bahid ng dumi kahit pa ito ay gumugulong sa lupa. Ang 3 paa nito ay lalo pang naging matatag at ang kilos nito ay mas mabilis kaysa sa ibang manok sa bakuran ni Tatay Rene. Isang umaga habang pinapakain ni Tatay Rene ang kanyang mga alagang manok ay may napansin siyang kakaiba. Ang puting manok na may 3 paa ay biglang tumalon at mabilis na tumakbo sa gitna ng bakuran. Ang galaw nito ay napakabilis na halos hindi niya masundan ang tingin. Sandali itong tumigil at tumingin kay Tatay Rene. Ang mga mata nito ay tila may kakaibang liwanag na hindi pangkaraniwan sa isang hayop. Hindi nagsalita ang matanda, ngunit sa kanyang isipan ay may kakaibang pakiramdam na unti-unting nabubuo. Para bang ang manok na iyon ay hindi lamang isang pangkaraniwang hayop na kanyang napulot sa damuhan. Sa mga sumunod na araw ay mas lalo pang lumakas ang puting manok. Kapag ito ay naglalakad sa bakuran, ay tila nangingibabaw ang presensya nito sa ibang mga manok. Kahit ang mga matapang na tandang ni Tatay Rene ay tila umiiwas sa kanya. Isang hapon ay dumalaw ang kapitbahay ni Tatay Rene upang mangamusta. Habang sila ay nag-uusap ay napansin ng bisita ang kakaibang manok sa bakuran. Napatingin ito sa puting tandang na may 3 paa na noon ay nakatayo sa gitna ng liwanag ng araw. Tahimik na sandali ang lumipas habang pinagmamasdan ng bisita ang kakaibang nilalang. Ang mukha nito ay unti-unting nagbago at tila napuno ng pagtataka. Hindi nagtagal ay nagpaalam ang bisita at umalis sa bakuran. Naiwan si Tatay Rene na tahimik na nakatingin sa kanyang puting manok. Habang papalubog ang araw ay napansin niya ang isang kakaibang pangyayari. Ang puting tandang ay tumayo sa gitna ng bakuran at itinaas ang ulo nito sa langit. Sa sandaling iyon ay tila tumahimik ang paligid. Ang hangin ay halos hindi gumalaw at ang mga ibon sa puno ay biglang tumigil sa paglipad. Ang puting tandang ay naglabas ng isang malakas na tilaok na umaling-aungaw sa buong paligid. At sa sandaling iyon ay hindi alam ni Tatay Rene na ang kanyang alagang puting tandang na may 3 paa ay nagsisimula nang ipakita ang tunay na hiwaga na dala nito mula sa mundong hindi nakikita ng karaniwang tao. Ang gabi ay tahimik sa baryo. Ang mga bahay ay nakapikit sa dilim at ang malamig na hangin ay dumaraan sa mga dahon ng puno. Sa bakuran ni Tatay Rene ay nakahiga ang mga manok sa kanilang kulungan. Ngunit ang puting tandang na may 3 paa ay gisinging at nakatayo sa gitna ng kulungan. Tahimik itong nakatingin sa malayo. Ang mga mata nito ay tila may kakaibang liwanag na sumasabay sa malamlam na liwanag ng buwan. Sa loob ng bahay ay natutulog si Tatay Rene sa kanyang lumang higaan. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay bigla siyang nagising. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang pakiramdam na gumising sa kanyang diwa. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng bahay. Ang paligid ay balot ng malamig na katahimikan. Naririnig lamang ang mahinang galaw ng hangin sa damuhan.
Habang siya ay nakatayo sa bakuran, ay napansin niya ang puting tandang sa loob ng kulungan. Ito ay nakatayo at tila nakatingin sa direksyon ng kagubatan. Napakunot ang noo ni Tatay Rene. Hindi pangkaraniwan na ang isang manok ay gising at tila nagbabantay sa ganitong oras ng gabi. Sandali siyang tumigil at tahimik na pinagmasdan ang tandang. Sa sandaling iyon ay may narinig siyang mahinang galaw mula sa malayong bahagi ng bakuran. Ang damuhan ay tila may gumagalaw na hindi niya makita ng malinaw. Napatingin si Tatay Rene sa dilim. Ang kanyang puso ay bahagyang bumilis ang tibok. Biglang tumilaok ang puting tandang. Ang tilaok nito ay malakas at matinis na tila tumagos sa katahimikan ng gabi. Sa sandaling iyon ay biglang tumigil ang galaw sa damuhan. Ang hangin ay tila lalong lumamig at ang paligid ay nanatiling tahimik. Hindi nakita ni Tatay Rene kung ano ang gumagalaw sa damuhan, ngunit naramdaman niyang tila may umalis na presensya sa kanyang bakuran. Ang puting tandang ay nanatiling nakatayo sa kulungan. Ang tatlong paa nito ay matatag na nakatuntong sa lupa at ang ulo nito ay nakataas na parang nagbabantay. Matagal na nakatayo si Tatay Rene habang nakatingin sa kulungan. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, ngunit tila may kakaibang lakas ang manok na iyon. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik siya sa loob ng bahay at muling humiga. Ngunit ang kanyang isip ay hindi agad nakatulog. Kinabukasan ay maagang lumabas si Tatay Rene upang pakainin ang kanyang mga manok. Ang sikat ng araw ay unti-unting sumilip sa ibabaw ng bukirin. Habang naglalakad siya papunta sa kulungan, ay napansin niyang ang mga manok ay tila mas tahimik kaysa dati. Nang buksan niya ang kulungan, ay agad siyang lumingon sa puting tandang. Ang tandang ay nakatayo at tila matatag ang tindig nito. Ang balahibo nito ay napakaputi at ang tatlong paa nito ay tila mas malakas kaysa dati. Pinagmasdan ito ni Tatay Rene habang kumakain ng mais ang mga manok. Habang tumatagal ay napansin niya na ang ibang mga tandang sa kanyang bakuran ay tila hindi lumalapit sa puting tandang. Kapag ito ay naglalakad ay kusang umiiwas ang iba. Sa loob ng ilang araw ay lalo pang lumakas ang kakaibang tandang. Kapag ito ay tumatakbo sa bakuran ay napakabilis ng galaw nito. Ang tatlong paa nito ay tila nagbibigay ng kakaibang balanse at lakas na hindi kayang pantayan ng ibang manok. Isang umaga ay napagpasyahan ni Tatay Rene na subukan ang lakas ng puting tandang laban sa isa sa kanyang malalakas na tandang. Inilabas niya ang dalawang manok sa gitna ng bakuran. Ang ibang manok ay tahimik na nakatingin habang ang dalawang tandang ay magkatapat. Ang puting tandang na may tatlong paa ay nakatayo lamang at tila kalmado. Ang kalabang tandang ay naglakad palapit at nagpakawala ng unang galaw. Ngunit sa isang iglap ay kumilos ang puting tandang. Napakabilis ng pangyayari. Ang tatlong paa nito ay gumalaw ng sabay at ang katawan nito ay tila naging anino sa bilis. Sa loob lamang ng ilang sandali ay umatras ang kalabang tandang at tila natakot. Tumigil si Tatay Rene at tahimik na tumingin sa kanyang kakaibang alaga. Sa kanyang puso ay unti-unting lumitaw ang isang kaisipan. Ang puting tandang na may tatlong paa ay hindi lamang kakaibang manok. Ito ay tila may dalang hiwaga na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Lumipas ang mga araw at ang kakaibang puting tandang ni Tatay Rene ay lalo pang lumakas. Ang katawan nito ay mas naging matatag at ang balahibo nito ay nanatiling napakaputi na tila hindi tinatablan ng alikabok ng bakuran. Kapag ito ay naglalakad sa lupa ay kapansin-pansin ang tatlong paa nito na sabay-sabay gumagalaw ng may kakaibang balanse. Ang ibang mga manok sa bakuran ay tila nasanay na sa presensya nito, ngunit nananatiling may pag-iingat sa tuwing ito ay lalapit. Isang umaga ay dumating sa bakuran si Mang Tino na kilala sa baryo bilang mahilig sa sabong. Siya ay matandang lalaki rin na matagal nang nag-aalaga ng mga manok panabong. Habang sila ay nag-uusap ay napansin ni Mang Tino ang puting tandang na may tatlong paa na nakatayo sa lilim ng puno. Matagal niya itong pinagmasdan. Ang kanyang mukha ay unti-unting napuno ng pagtataka. Lumapit siya sa kulungan at tahimik na tumingin sa kakaibang manok. Ang puting tandang ay hindi gumalaw. Ito ay nanatiling nakatayo at tila kalmado ang anyo. Ang tatlong paa nito ay malinaw na nakatuntong sa lupa at ang tindig nito ay tila may kakaibang lakas na hindi karaniwan sa isang tandang. Matagal na nakatingin si Mang Tino sa manok bago siya dahan-dahang tumingin kay Tatay Rene. Sa baryo ay bihira ang ganitong uri ng hayop. Sa buong buhay ng mga sabongero ay wala pang nakakita ng tandang na may tatlong paa.
Ang balita tungkol sa kakaibang manok ay unti-unting kumalat sa baryo. May mga taong dumating upang makita ito sa sariling mata. Ang ilan ay nagtaka. Ang iba ay napangiti sa kakaibang anyo ng tandang. Ngunit may ilan ding tahimik lamang na tumingin na tila may iniisip na hindi sinabi. Sa mga sumunod na araw ay lalo pang dumami ang nakakaalam tungkol sa puting tandang ni Tatay Rene. Kapag ito ay tumatakbo sa bakuran, ay napapansin ng mga tao ang kakaibang bilis nito. Ang tatlong paa nito ay nagbibigay ng lakas na tila hindi nauubos. Isang hapon habang papalubog ang araw ay nagpasya si Tatay Rene na ilabas ang puting tandang mula sa kulungan. Pinakawalan niya ito sa bakuran upang malayang makalakad. Ang tandang ay dahan-dahan na naglakad sa lupa at pagkatapos ay biglang tumakbo sa gitna ng bakuran. Ang galaw nito ay mabilis at matatag. Ang bawat hakbang ng tatlong paa nito ay tila may sariling lakas. Habang pinagmamasdan ito ni Tatay Rene, ay may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Para bang ang manok na iyon ay may dalang kapalaran na hindi pa niya alam. Makalipas ang ilang sandali, ay tumigil ang tandang sa gitna ng bakuran. Itinaas nito ang ulo nito at tumingin sa malayo na tila may nakikita na hindi napapansin ng tao. Ang hangin ay bahagyang gumalaw sa mga dahon ng puno. Sa sandaling iyon ay nagtilaok ang puting tandang. Ang tilaok nito ay malakas at malinaw na umalingaw-ngaw sa buong paligid ng baryo. Ang mga aso sa kalayuan ay biglang tumahimik. Ang mga ibon sa mga puno ay tila napahinto sa paglipad. Tahimik na tumayo si Tatay Rene habang nakatingin sa kanyang kakaibang alaga. Sa kanyang puso ay unti-unting lumalalim ang pakiramdam na ang puting tandang na may tatlong paa ay hindi pangkaraniwang hayop. At sa ilalim ng papalubog na araw sa baryong iyon, ay nagsisimula nang gumalaw ang isang lihim na hiwaga na matagal nang nakatago sa pagitan ng mundo ng tao at ang mundo ng mga nilalang na hindi nakikita. Ang balita tungkol sa puting tandang na may tatlong paa ay tuluyan ng kumalat sa buong baryo. Maraming tao ang napapadaan sa bakuran ni Tatay Rene upang makita ang kakaibang manok. Ang ilan ay nagtataka. Ang iba ay tahimik lamang na nakatingin. May mga matatanda na nagsasabing hindi pangkaraniwan ang ganitong nilalang. Ngunit para kay Tatay Rene, ang puting tandang ay isa lamang alagang manok na kanyang napulot at inalagaan. Habang lumilipas ang mga araw ay lalo pang nagiging malakas ang tandang. Ang katawan nito ay mas naging matipuno at ang galaw nito ay lalong bumilis. Kapag ito ay tumatakbo sa bakuran, ay tila may kakaibang sigla na hindi makikita sa ibang manok. Isang umaga ay may dumating na lalaki mula sa Karatig Baryo. Siya ay kilala bilang sabongero na mahilig sa malalakas na tandang. Nang makita niya ang puting tandang ni Tatay Rene, ay matagal niya itong pinagmasdan. Ang tatlong paa nito ay malinaw na nakikita at ang tindig nito ay tila may kakaibang lakas. Sa kanyang isip ay agad pumasok ang isang kaisipan. Ang ganitong tandang ay maaaring maging napakalakas sa sabungan. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagpaalam ang bisita at umalis sa bakuran. Ngunit ang balita ay lalo pang kumalat. Maraming sabongero ang nagsimulang makarinig tungkol sa kakaibang puting tandang ni Tatay Rene. Ang ilan ay nagsasabing ang tatlong paa nito ay maaaring magbigay ng kakaibang bilis at lakas sa laban. Sa mga sumunod na araw ay nagpasya si Tatay Rene na sanayin ang puting tandang. Tuwing umaga ay inilalabas niya ito sa bakuran at hinahayaan na tumakbo sa malawak na damuhan. Ang tandang ay mabilis na gumagalaw at tila hindi napapagod. Ang tatlong paa nito ay nagbibigay ng kakaibang lakas sa bawat hakbang. Kapag ito ay tumatalon, ay tila mas mataas ang abot nito kaysa sa ibang manok. Habang pinagmamasdan ni Tatay Rene, ang kanyang alaga ay unti-unting nabubuo sa kanyang isip ang isang plano. Matagal na siyang hindi sumasali sa sabong. Ngunit sa kanyang harapan ay may tandang na tila may kakaibang kakayahan. Isang hapon ay nagpasya siyang subukan muli ang laban ng kanyang mga manok. Sa gitna ng bakuran ay inilabas niya ang puting tandang at isa sa kanyang matitibay na tandang. Ang dalawang manok ay nagkatapat sa lupa. Tahimik ang paligid habang nakatingin si Tatay Rene sa kanila. Ang kalabang tandang ay agad na lumapit at nagpakawala ng unang galaw. Ngunit sa isang iglap ay kumilos ang puting tandang. Napakabilis ng galaw nito. Ang tatlong paa nito ay sabay na gumalaw at ang katawan nito ay tila naging anino sa bilis. Sa loob lamang ng ilang sandali ay napatras ang kalabang tandang.
Tumigil si Tatay Rene at tahimik na tumingin sa kakaibang tandang. Sa kanyang dibdib ay unti-unting lumitaw ang kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Habang papalubog ang araw ay nakatayo ang puting tandang sa gitna ng bakuran. Ang liwanag ng araw ay tumama sa puti nitong balahibo. At sa sandaling iyon ay tila may mahiwagang presensya na unti-unting bumabalot sa kanyang alagang tandang na may 3 paa. Hindi pa alam ni Tatay Rene na ang tandang na iyon ay hindi lamang magdadala ng tagumpay sa sabungan. Ito ay may dalang lihim na koneksyon sa mundong matagal nang nakatago sa likod ng katahimikan ng kagubatan at ng baryo. Lumipas ang ilang linggo at lalo pang naging matatag ang puting tandang ni Tatay Rene. Ang katawan nito ay mas lumakas at ang tindig nito ay tila may kakaibang kapangyarihan na hindi maipaliwanag. Sa tuwing ito ay naglalakad sa bakuran ay napapansin ng mga tao ang kakaibang kumpiyansa sa galaw nito. Ang 3 paa nito ay tila nagbibigay ng kakaibang balanse at bilis. Maraming tao sa baryo ang nagsimulang magsabi na ang tandang na iyon ay hindi pangkaraniwan. May mga matatanda na tahimik lamang na tumitingin at tila may naaalalang mga lumang kwento tungkol sa mga hayop na galing sa mundo ng engkanto. Ngunit si Tatay Rene ay patuloy lamang sa pag-aalaga sa kanyang alaga. Tuwing umaga ay pinapakain niya ito ng mais at palay. Pinapalakad niya ito sa damuhan upang lalo pang lumakas ang katawan nito. Isang hapon ay nagpasya si Tatay Rene na dalhin ang puting tandang sa sabungan ng kalapit na baryo. Matagal na siyang hindi nakakapunta na sa sabungan, ngunit nais niyang makita kung gaano kalakas ang kanyang alaga laban sa ibang manok. Maaga siyang naglakad, dala ang tandang na maingat niyang hawak sa kanyang mga kamay. Habang siya ay naglalakad sa daan, ay may mga taong napapalingon sa kakaibang manok na may 3 paa. Ang ilan ay napapahinto at matagal na nakatingin. Pagdating sa sabungan ay marami ng tao ang naroon. Ang lugar ay puno ng mga sabungero at mga manonood na naghihintay ng mga laban. Nang makita nila ang puting tandang ni Tatay Rene, ay agad napunta ang pansin ng marami sa kakaibang nilalang. Ang balahibo nito ay napakaputi at ang 3 paa nito ay malinaw na nakikita ng lahat. May mga taong nagbulungan. Ang iba ay tila hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ngunit tahimik lamang si Tatay Rene habang hawak ang kanyang alaga. Hindi nagtagal ay dumating ang oras ng laban. Inilagay ang puting tandang sa gitna ng arena kasama ang kalaban nitong isang matipuno at kilalang tandang sa lugar. Ang 2 manok ay nagkatapat sa lupa. Tahimik na sandali ang lumipas habang nakatingin ang mga tao. Ang kalabang tandang ang unang kumilos at mabilis na sumugod. Ngunit sa isang iglap ay gumalaw ang puting tandang. Napakabilis ng galaw nito. Ang 3 paa nito ay sabay na gumalaw at ang katawan nito ay tila naging anino sa gitna ng arena. Sa loob lamang ng maikling sandali ay umatras ang kalabang tandang. Ang mga tao sa paligid ay nagulat sa bilis ng pangyayari. Ang puting tandang ay nanatiling nakatayo sa gitna ng arena na tila kalmado at matatag. Makalipas ang ilang sandali ay muli itong kumilos. Ang galaw nito ay mabilis at tiyak. Hindi nagtagal ay malinaw na ang kalamangan ng puting tandang. Ang kalabang tandang ay tuluyang umatras at hindi na muling sumugod. Ang mga tao sa sabungan ay tahimik na nakatingin sa kakaibang tandang na may 3 paa. Si Tatay Rene ay nakatayo sa gilid ng arena habang hawak ang kanyang sombrero. Sa kanyang dibdib ay may kakaibang pakiramdam ng pagtataka at paghanga. Sa araw na iyon ay nagsimula ang pag-usapan ng maraming sabungero tungkol sa puting tandang na may 3 paa. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon ay may isang lihim na hiwaga na unti-unting gumagalaw sa kapalaran ni Tatay Rene at ng kanyang kakaibang alagang tandang. Pagkatapos ng unang laban sa sabungan, ay mabilis na kumalat ang balita tungkol sa puting tandang ni Tatay Rene. Maraming sabungero ang nagsimulang mag-usap tungkol sa kakaibang manok na may 3 paa na nagpakita ng hindi pangkaraniwang bilis at lakas. Sa baryo ay dumami ang mga taong gustong makita ang tandang. May mga dumarating sa bakuran ni Tatay Rene upang pagmasdan ang kakaibang alaga. Ang puting tandang ay madalas na nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang 3 paa nito ay matatag sa lupa at ang puting balahibo nito ay tila kumikislap sa liwanag ng araw. Sa tuwing ito ay gumagalaw ay napapansin ng mga tao ang kakaibang tikas ng katawan nito. Ang galaw nito ay tila may sariling kumpiyansa na hindi pangkaraniwan sa isang hayop. Isang umaga ay dumating ang isang lalaki na hindi taga-baryo.
Ang kanyang pananamit ay simple, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na tila sanay sa pagmamasid. Tahimik siyang tumayo sa harap ng bakuran at matagal na pinagmasdan ang puting tandang. Ang tandang ay nakatayo lamang at tila kalmado. Ang ulo nito ay bahagyang nakataas at ang mga mata nito ay nakatingin sa malayo. Matapos ang ilang sandali ay umalis ang lalaki nang walang sinasabi. Hindi alam ni Tatay Rene kung sino ang lalaki, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang naiwan sa kanyang isipan. Lumipas ang mga araw at patuloy na lumalakas ang puting tandang. Ang katawan nito ay lalo pang tumitibay at ang bilis nito ay tila walang katapat. Isang gabi habang tahimik ang baryo ay muling nagising si Tatay Rene sa kalagitnaan ng gabi. Ang paligid ay balot ng malamig na katahimikan. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at tumingin sa kanyang bakuran. Sa liwanag ng buwan ay nakita niya ang puting tandang na nakatayo sa gitna ng damuhan. Ang tatlong paa nito ay matatag na nakatuntong sa lupa at ang ulo nito ay nakataas na tila nakatingin sa kalangitan. Tahimik na sandali ang lumipas. Biglang tumilaok ang tandang. Ang tilaok nito ay malakas at malinaw na tila umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sa sandaling iyon ay napansin ni Tatay Rene ang kakaibang pangyayari. Ang hangin ay tila biglang huminto. Ang mga dahon ng puno ay hindi gumagalaw. Ang buong paligid ay tila nakinig sa tilaok ng tandang. Matagal na nakatayo si Tatay Rene habang pinagmamasdan ang kanyang alaga. Sa kanyang dibdib ay unti-unting lumilitaw ang pakiramdam na ang tandang na iyon ay hindi lamang pangkaraniwang hayop. Sa mga sumunod na araw ay may mga sabungero mula sa ibang baryo na nagsimulang dumating upang alukin si Tatay Rene na bilhin ang puting tandang. May ilan na nag-alok ng malaking halaga. Ngunit sa bawat alok ay tahimik lamang na umiling si Tatay Rene. Para sa kanya ang tandang ay hindi lamang isang panabong na manok. Ito ay isang nilalang na kanyang inalagaan mula nang ito ay maliit na sisiw. Isang hapon habang papalubog ang araw ay nakatayo si Tatay Rene sa gilid ng kanyang bakuran. Sa kanyang harapan ay ang puting tandang na may tatlong paa na tahimik na naglalakad sa damuhan. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumama sa puti nitong balahibo. Sa sandaling iyon ay tila may kakaibang liwanag na sumilip sa mga mata ng tandang. At sa ilalim ng tahimik na langit ng baryo ay unti-unting lumalapit ang isang hiwagang matagal nang naghihintay na magpakita sa buhay ni Tatay Rene. Lumipas ang maraming araw matapos ang sunod-sunod na laban ng puting tandang ni Tatay Rene sa sabungan. Ang pangalan ng kakaibang manok na may tatlong paa ay lalo pang kumalat sa mga karatig baryo. Maraming sabongero ang nagsimulang maghanap kay Tatay Rene upang makita ang tandang. May ilan na naglalakad mula sa malalayong lugar upang masilayan lamang ang kakaibang alaga. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay nanatiling tahimik ang buhay ni Tatay Rene sa kanyang baryo. Tuwing umaga ay pinapakain niya ang kanyang mga manok at hinahayaan ang puting tandang na makalakad sa damuhan ng bakuran. Ang tandang ay tila mas naging matipuno habang lumilipas ang panahon. Ang tatlong paa nito ay mas naging matatag at ang galaw nito ay lalong naging mabilis. Isang umaga habang naglalakad si Tatay Rene sa gilid ng kanyang bukirin, ay napansin niya ang puting tandang na nakatayo sa ilalim ng matandang puno kung saan niya ito unang napulot bilang sisiw. Tahimik lamang itong nakatayo at tila may iniisip na hindi kayang maunawaan ng tao. Huminto si Tatay Rene at matagal itong pinagmasdan. Ang hangin ay dahan-dahang gumagalaw sa mga dahon ng puno at ang liwanag ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga sanga. Sa sandaling iyon ay tila may kakaibang pakiramdam sa paligid. Ang puting tandang ay dahan-dahan na naglakad paikot sa puno. Ang tatlong paa nito ay maingat na tumapak sa lupa. Pagkatapos ay huminto ito at tumingin sa malalim na bahagi ng kagubatan. Ang mga mata nito ay tila may kakaibang liwanag. Napansin ni Tatay Rene na ang tandang ay tila may nararamdaman na hindi niya makita. Tahimik na sandali ang lumipas habang ang dalawa ay nakatayo sa ilalim ng matandang puno. Biglang nagtilaok ang puting tandang. Ang tilaok nito ay malakas at malinaw na umalingaw-ngaw sa kagubatan. Sa sandaling iyon ay may kakaibang tunog na maririnig mula sa malayo. Ang mga dahon ng mga puno ay tila bahagyang gumalaw kahit walang malakas na hangin. Napatingin si Tatay Rene sa paligid ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Ngunit sa kanyang puso ay may kakaibang pakiramdam na tila may presensya sa lugar. Ang puting tandang ay nanatiling nakatayo sa harap ng kagubatan.
Ang tatlong paa nito ay matatag sa lupa at ang ulo nito ay nakataas na tila nagbabantay. Matagal na nakatayo si Tatay Rene bago siya dahan-dahang lumapit sa tandang. Tahimik niyang hinawakan ang katawan nito at marahang binuhat. Ang tandang ay hindi pumalag at nanatiling kalmado sa kanyang mga kamay. Habang siya ay naglalakad pabalik sa bahay, ay muli niyang naalala ang unang araw na nakita niya ang sisiw sa ilalim ng punong iyon. Sa kanyang isip ay unti-unting nabubuo ang isang tanong. Bakit ang kakaibang manok na iyon ay napadpad sa kanyang buhay? At sa ilalim ng matandang puno sa gilid ng kagubatan ay nananatiling nakatago ang lihim na pinagmulan ng puting tandang na may tatlong paa na patuloy na nagbabago sa kapalaran ni Tatay Rene. Sa mga sumunod na araw ay tila nagbago ang kilos ng puting tandang ni Tatay Rene. Mas madalas itong tumingin sa direksyon ng kagubatan na parang may hinihintay na hindi nakikita ng mga tao. Tuwing umaga ay naglalakad ito sa bakuran at pagkatapos ay dahan-dahan na lumalapit sa bahagi ng lupa na malapit sa matandang puno kung saan ito unang napulot ni Tatay Rene. Napapansin ito ng matanda ngunit hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit tila may kakaibang ugnayan ang tandang sa lugar na iyon. Isang hapon habang papalubog ang araw ay muling naglakad si Tatay Rene papunta sa gilid ng kanyang bukirin. Sumunod sa kanya ang puting tandang na may tatlong paa. Ang paligid ay tahimik at ang liwanag ng araw ay unti-unting nagiging kulay kahel sa ibabaw ng damuhan. Pagdating nila sa ilalim ng matandang puno ay tumigil ang tandang. Ito ay nakatayo at tila nakikinig sa hangin. Ang tatlong paa nito ay matatag na nakatuntong sa lupa at ang ulo nito ay bahagyang nakataas. Tahimik na sandali ang lumipas. Habang nakatayo si Tatay Rene ay bigla niyang napansin ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila naging mas malamig. Ang mga dahon ng puno ay bahagyang gumalaw kahit walang malakas na hangin. Ang katahimikan ng lugar ay tila mas naging malalim. Biglang nagtilaok ang puting tandang. Ang tilaok nito ay malakas at tila umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sa sandaling iyon ay may narinig si Tatay Rene na mahinang tunog mula sa loob ng kagubatan. Ang tunog ay tila yabag na marahang lumalapit sa kanilang kinatatayuan. Napatingin si Tatay Rene sa malalim na bahagi ng kagubatan ngunit wala siyang nakitang tao o hayop. Ang puting tandang ay nanatiling nakatayo sa harap ng matandang puno. Ang mga mata nito ay tila nakatutok sa isang lugar sa pagitan ng mga puno. Matagal na sandali ang lumipas. Pagkatapos ay unti-unting tumahimik muli ang paligid. Ang hangin ay muling gumalaw at ang mga dahon ay marahang kumaluskos. Hindi nakita ni Tatay Rene kung ano ang pinagmula ng mga yabag na iyon, ngunit sa kanyang dibdib ay may kakaibang pakiramdam na tila may nagmasid sa kanila mula sa kailaliman ng kagubatan. Dahan-dahan niyang binuhat ang puting tandang at naglakad pabalik sa kanyang bakuran. Ang langit ay unti-unting dumilim at ang unang mga bituin ay nagsimulang sumilip sa kalangitan. Pagdating sa kanyang bahay ay inilagay niya ang tandang sa kulungan. Ang puting tandang ay tahimik lamang na tumayo sa loob ng kulungan. Ang tatlong paa nito ay matatag sa lupa at ang ulo nito ay bahagyang nakataas na tila nakikinig sa malayo. Habang nakatayo si Tatay Rene sa harap ng kulungan, ay may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. May lihim ba na nakatago sa pinagmulan ng kakaibang tandang na iyon? At sa madilim na bahagi ng kagubatan na nakaharap sa baryo, ay may isang hiwagang unti-unting nagising na matagal nang naghihintay sa pagbabalik ng isang nilalang na hindi kabilang sa mundo ng karaniwang tao. Isang gabi matapos ang mga kakaibang pangyayari sa ilalim ng matandang puno ay muling nagising si Tatay Rene sa kalagitnaan ng gabi. Ang baryo ay tahimik at ang malamig na hangin ay marahang dumadaan sa damuhan ng kanyang bakuran. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kanyang bahay. Sa liwanag ng buwan ay nakita niya ang puting tandang na may tatlong paa na nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang ulo nito ay nakataas at ang mga mata nito ay tila nakatingin sa direksyon ng kagubatan. Tahimik na sandali ang lumipas. Biglang nagtilaok ang tandang. Ang tilaok nito ay malakas at malinaw na tila umalingaw-ngaw sa buong baryo. Sa sandaling iyon ay napansin ni Tatay Rene ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila naging malamig at ang mga dahon ng puno ay bahagyang gumalaw. Ang buong bakuran ay tila nabalot ng kakaibang katahimikan. Habang nakatayo siya ay may narinig siyang mahinang yabag mula sa direksyon ng matandang puno sa gilid ng kanyang bukirin.
Napatingin siya sa dilim. Sa malayo ay tila may anino na marahang gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Ang kanyang dibdib ay bahagyang kumabog ngunit nanatili siyang nakatayo at tahimik na nagmamasid. Ang puting tandang ay nanatiling nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang tatlong paa nito ay matatag sa lupa at ang tindig nito ay tila nagbabantay. Muli itong nagtilaok. Ang tilaok nito ay tila isang tawag na tumagos sa katahimikan ng gabi. Sa sandaling iyon ay tila huminto ang galaw ng hangin. Ang aninong nakita ni Tatay Rene sa malayo ay biglang tumigil. Tahimik na sandali ang lumipas. Pagkatapos ay unti-unting umatras ang anino at naglaho sa kadiliman ng kagubatan. Matagal na nakatayo si Tatay Rene habang nakatingin sa malayo. Hindi niya alam kung ano ang nakita niya, ngunit malinaw sa kanyang isipan na may isang presensya na nagmasid sa kanyang bakuran sa gabing iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa puting tandang. Marahan niyang hinawakan ang katawan nito. Ang tandang ay nanatiling kalmado at hindi gumalaw. Ang balahibo nito ay malamig sa kanyang kamay at ang tatlong paa nito ay matatag na nakatuntong sa lupa. Habang hawak niya ang tandang ay may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso na tila ang nilalang na iyon ay hindi lamang simpleng manok. Ito ay tila may dalang lihim na koneksyon sa isang mundong matagal nang nakatago sa kagubatan. Ibinaba ni Tatay Rene ang tandang sa kulungan at tahimik na tumayo sa harap nito. Ang buwan ay mataas sa langit at ang baryo ay nananatiling tahimik. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan na nakaharap sa kanyang bukirin ay may lihim na presensya na unti-unting nagigising. At sa gabing iyon ay nagsimula ang mas malalim na hiwaga sa buhay ni Tatay Rene at ng kanyang puting tandang na may tatlong paa na hindi lamang isang manok panabong, kundi isang nilalang na may pinagmulan sa mundo ng mga engkanto. Lumipas ang maraming araw matapos ang gabing nakita ni Tatay Rene ang misteryosong anino sa gilid ng kagubatan. Sa kabila ng mga kakaibang pangyayari ay nagpatuloy ang kanyang tahimik na pamumuhay sa baryo kasama ang kanyang puting tandang na may tatlong paa. Ngunit napansin niya na ang tandang ay mas madalas nang tumingin sa direksyon ng matandang puno sa gilid ng bukirin. Para bang may tinatawag na hindi niya marinig. Isang umaga bago pa sumikat ang araw ay biglang nagising si Tatay Rene. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib na tila may mangyayari sa araw na iyon. Lumabas siya ng bahay at nakita niya ang puting tandang na nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang ulo nito ay nakataas at ang mga mata nito ay nakatingin sa direksyon ng kagubatan. Tahimik na naglakad ang tandang papunta sa matandang puno. Sinundan ito ni Tatay Rene. Ang damuhan ay basa pa ng hamog at ang hangin ay malamig habang ang dalawa ay papalapit sa lugar kung saan niya unang napulot ang kakaibang sisiw. Pagdating sa ilalim ng matandang puno ay tumigil ang tandang. Ang tatlong paa nito ay matatag sa lupa at ang puting balahibo nito ay tinamaan ng unang liwanag ng umaga. Tahimik ang paligid. Pagkatapos ay dahan-dahan na nagtilaok ang tandang. Ang tilaok nito ay malakas at malinaw na tila umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sa sandaling iyon ay may kakaibang hangin na dumaan sa paligid. Ang mga dahon ng matandang puno ay biglang kumaluskos. Napatingin si Tatay Rene sa paligid. Sa harap ng matandang puno ay tila may liwanag na marahang lumitaw sa pagitan ng mga ugat ng lupa. Ang puting tandang ay dahan-dahang lumapit sa liwanag. Tahimik na nakatayo si Tatay Rene habang pinagmamasdan ang kakaibang pangyayari. Sa sandaling iyon ay tila nagbago ang anyo ng paligid. Ang hangin ay naging malamig at ang kagubatan ay tila nagising mula sa mahabang katahimikan. Ang puting tandang ay tumigil sa harap ng liwanag. Pagkatapos ay tumingin ito kay Tatay Rene. Ang mga mata nito ay tila may pasasalamat. Muli itong nagtilaok. Sa sandaling iyon ay dahan-dahan itong naglakad papasok sa liwanag sa ilalim ng matandang puno. Unti-unting nawala ang anyo ng puting tandang na may tatlong paa hanggang sa tuluyan itong maglaho. Kasabay nito ay unti-unting nawala ang kakaibang liwanag sa lupa. Ang kagubatan ay muling naging tahimik. Matagal na nakatayo si Tatay Rene sa ilalim ng matandang puno. Sa kanyang dibdib ay may lungkot ngunit may kapayapaan din. Naintindihan niya na ang tandang na kanyang inalagaan ay hindi talaga kabilang sa mundo ng tao. Ito ay isang nilalang mula sa mundo ng engkanto na pansamantalang napadpad sa kanyang buhay. Mula noon ay hindi na muling nakita ang puting tandang na may tatlong paa. Ngunit sa tuwing sumisikat ang araw sa baryo at ang hangin ay dumadaan sa matandang puno sa gilid ng bukirin,
ay naaalala ni Tatay Rene ang kakaibang alagang nagdala ng hiwaga at pagbabago sa kanyang tahimik na buhay. At sa katahimikan ng kagubatan ay nananatiling buhay ang lihim ng engkantong manok na minsang naglakad sa mundo ng tao.